So, yung diretsong mensahe ni Santiago dun sa mga tagapakinig niya ay tungkol sa paano ba humarap sa pagdurusa. Paano ba humarap sa pagdurusa? Paano ba dapat tignan, intindihin yung mga paghihirap? Paano ba dapat i-interpret yung mga nangyayari sa atin na mga problema? Sinasabi ni Santiago sa kanyang mga kapatid na sa pananampalataya na magkaroon ng kumpletong kasiyahan kapag dumaranas sila ng marami at iba't ibang klase ng mga pagdurusa. Bakit? Ba't kailangan nilang masiyahan? Kasi alam nila na yung mga pagdurusang yun ay kikilos at gagamitin ng Panginoon para sila ay maging tapat sa Diyos. At kapag sila ay naging tapat sa Diyos, sa ilalim ng pagdurusa, dito ngayon uusbong yung maturidad sa pananampalataya. Ginamit dito ni Santiago yung salitang perfect and complete, lacking in nothing. Hina-highlight niya yung dalawang sides or dalawang words tungkol sa usapin ng maturity. Dalawang aspect ng maturity. Una, yung word na perfect at pangalawa, yung word na complete. Pag sinabing perfect, ito yung ginamit sa ibang mga passages na rin, nababanggitin ko mamaya. Pero, ang ibig sabihin nito, hina-highlight nito yung isang developed na character. Isang nahihinog na klase ng karakter. Nung ginamit ni Santiago yung salitang kumpleto, sinasabi nito na yung integridad niya ay buo at walang kulang. Sinabi mismo dun sa passage natin, perfect and complete, lacking in nothing. Walang kakulangan. Yung maturity dito bilang perfect ay ginagamit din sa ibang passages. At ang ibig sabihin nito ay pagiging matanda na, hinog na. For example, ginamit yan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20. Sabi ni Paul, "Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be mature." So merong pagkakaiba. May bata, matanda. Yung mature doon, yun yung ginamit ni Santiago dito sa James chapter 1. Sinabi niya yung maturity, pagiging isang matanda. Mamayang hapon, tatalakay ni Deacon Marlon Hebrews 5:14. Kung ano yung ginamit na salita doon, hindi yung ginamit na salita dito sa Santiago. Sinabi sa Hebrews 5:14, "But the solid food is for the mature. For those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil." Maging dun sa Hebreo, ang pagkagamit ng salitang mature ay sa usapin ng pagiging matanda. Kapag sanggol ka pa lang, kailangan mo gatas. Pag matanda ka, kakain ka na ng laman. Hindi ka na puro dede. Pag matanda ka na. So, merong sense yung perfect na dito bilang isang mature. Pero kailangan natin i-qualify muli. Kailangan paalalahanan tayo, ang maturity ay hindi perfection. Ang maturity ay hindi sinlessness. Hindi ibig sabihin na matured ay wala ng kasalanan. Kung hindi pinapatungkulan nito ang spiritual na pagkaganap, kanyang integridad, pagiging kompleto sa kanyang karakter at kanyang pananampalataya. Ganito yung pagtingin ni James sa usapin ng maturidad. Mayroong holistic siya na pananaw. Matured at buo, walang kakulangan sa kanyang mga karakter. At ano yung paraan ng Panginoon para dumating doon sa maturidad? Ano yung way ng Panginoon para maging matured sa faith? Anong sinabi sa talata natin? By facing various trials. Paano ka magiging matured? Sa pamamagitan ng pagdurusa. Pagdurusa, paraan para lumago sa pananampalataya. At yung steps na binabanggit dito sa James 1:2-5 ay hindi instant, hindi automatic. Hindi ibig sabihin nagdusa ka, matured ka na. Hindi. Hindi ibig sabihin na naghirap ka, matured ka na. Isa itong gradual process.
Yung mismong nakalagay dyan sa 2 to 4, ang sinasabi dyan, may proseso. Nagdurusa si Kristiyano, naninindigan siya sa kanyang pagdurusa, at pagkatapos doon siya lalago. May steps, may process. Nagdusa, nanindigan sa pagdurusa, lumago. At meron ding binanggit dito tungkol doon sa trials. Hindi lang siya, hindi automatic, kung hindi yung trials din na binanggit dito, ay various kinds. Sinabi doon, iba-iba yung pagdurusa. Hindi isang klase lang yung pagdurusa. Ang mismong nakalagay sa verse 2, sa ibang translation, various kinds. Sa ibang mga translations, diverse trials. Iba-ibang klase mga pagdurusa. Ang mga trials na kinakaharap ay iba-ibang hugis. Iba-iba yung itsura. Hindi magkakamukha. Pwedeng yan ay external pressure, pwedeng yan ay internal struggle, pwede yan ay tungkol sa kalusugan, pwede yan ay tungkol sa safety, pwedeng tungkol sa persecution. Iba-iba. Yung pagdurusang kinakaharap. At yung trials na iba-iba, ang sabi ng mga commentators, iba-iba rin yung pinahihinog sa usapin ng maturidad. Kaya iba-iba yung trials, kaya iba-iba yung sufferings, kasi may iba-ibang parte sa atin na minamature ng Panginoon. Perhaps, yung ibang trials ang tinetest at minamature ay yung patience natin. Perhaps, yung ibang mga trials at sufferings ang minamature niya sa atin ay yung integrity natin. Perhaps, yung ibang mga pagdurusa ang minamature sa atin ay yung pagtitiwala natin. Perhaps, yung ibang mga pagdurusa ang minamature sa atin ay yung pag-ibig natin. Perhaps, yung iba ay tungkol sa kakontentuhan, pagiging mapagbigay. Iba-iba. Various trials, various parts na kailangang mag-mature sa pananampalataya. So si Apostol Santiago ay isang veterano sa usapin ng pagpapastol ng mga kaluluwa. Alam niya na yung mga mananampalataya, madali para sa kanilang maging mananampalataya sa panahon na kalmado ang lahat. Pero alam niya rin na kapag dumating na yung mga kahirapan, yung mga bagyo ng buhay, it can hit them with full force. At yung mga mambabasa ni Santiago ay kumakaharap ng iba't ibang mga pagdurusa sa buhay. Yun yung nasa verse 1. Anong sabi sa verse 1? James, the apostle of Jesus Christ, to the what? To those who are in dispersion. Bakit sila dispersed? Bakit yung sinusulatan ni James ay kalat? We know na kumalat sila dahil pinipersecute sila sa faith. Sino yung sinusulatan niya? Mga Kristiyanong nawala ng tahanan, mga Kristiyanong nawala ng mga pagmamay-ari, mga Kristiyanong umalis sa sarili nilang kinalakhan na lugar, mga Kristiyano na nagdurusa dahil sa pananampalataya. Yun yung sinusulatan niya, verse 1. At marami sa kanila hindi nakatakas sa pag-uusig. Pwedeng umalis na sila sa lugar nila, wala na sa kanila yung bahay nila, pinamana sa kanila o pinaghirapan nila, wala na sa kanila yung mga posesyon nila na dapat ipapamana nila sa anak nila, wala na yung meron sila. Tapos maging dun sa lugar kung saan sila pinapersecute, perhaps hindi pa rin sila ligtas. Kaya't iniimbitahan ni Santiago yung mga tagapakinig niya na baguhin yung kanilang pag-iisip tungkol sa pagdurusa hindi bilang malas, kung hindi bilang mismong gamit ng Diyos para sa kanilang espiritual na paglinang. Yung mga pagsubok na yon ang bubuo sa kanilang
katibayan at yung kanilang katibayan ng bubuo sa kanilang espiritual na maturidad. Isang pananampalataya na naninindigan, may karunungan at kumpleto. James is speaking to his readers to encourage them to be patient, to understand that trials foster gradual growth towards maturity. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang iba't ibang paghihirap ay mga pagsubok na paraan ng Diyos na kailangan para sa Kristiyanong kaganapan. Yung mga diverse trials, they are God's tools necessary for Christian maturity. Ang mga mananampalataya ay hinuhubog at pinapalago ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdurusa. Meron lang 2 bagay na binigay yung Panginoon para maging paraan para tayo ay mag-mature. Yung lahat ng text na pinili namin sa afternoon worship, simula ng Diyo hanggang mamaya, lahat yun nagtuturo. Kunyari, yung 2 Peter 3:18, yung Colossians 1:28, yung nakaraang pangangaral, Ephesians chapter 4, verse 11 to 16, mamayang hapon, Hebrews chapter 5, 11 to 14. Lahat ng yun nakafocus sa Word. Word lahat yun. Ang Word of God ang nagmamature sa atin. Pero meron pang isang paraan ng Diyos para i-mature tayo. 2 ang makikita nyo sa buong Biblia na paraan para tayo palaguin ng Panginoon, 2 lang. At lahat ng iba ay under ng 2 instruments ng Panginoon na ito. Una ay ang salita ng Diyos, kung saan nakikita natin si Kristo. Ang pangalawa ay pagdurusa. Meron lang 2 paraan ng Diyos para palaguin tayo. The Word of God and suffering. Isipin mo ang isang halaman na kinakailangan niya ng tubig at liwanag ng araw para siya ay lumago. Yung tubig ay salita ng Panginoon at yung sinag ng araw ay ang pagdurusa. Hindi pwedeng wala yung isa. Kailangan pareho. Hindi lalago yung isang halaman na puro tubig lang. Walang sinag ng araw. Malulunod yun. Isipin mo yung isang Kristiyano na puro Word of God, walang suffering, napaka-komportable niya, wala siyang pagdurusa, hindi siya lalago. Isipin mo rin, ang isang mananampalataya na puro pagdurusa, tapos walang Word of God. Isang halaman na puro sunlight, tapos walang Word of God. Anong mangyayari sa kanya? Matutuyo. Yung 2 yan na ginagamit mismo ng Panginoon para sa paglago ng isang mananampalataya. Alalahanin mo si Jose sa lumang tipan. Bakit dun sa dulo ng Genesis, bakit ganun katindi yung pananampalataya ni Jose na kaya niyang patawarin yung mga gumawa sa kanya ng kasamaan? Bakit kaya ni Jose natanggihan yung tukso ng asawa ni Potiphar? He trusted God. And also, he was honed by suffering. Kabata pa lang ni Jose, pagdurusa na. Inakwil na siya ng mga kapatid niya. Pagdating sa Ehipto, okay na siya, nagdusa na naman. Gumawa na siya ng tama sa loob ng kulungan. Hindi pa rin siya naalala, nagdusa na naman. Hinubog ng Panginoon si Jose. Sa pamamagitan ng mga sakit na dinanas niya. Si David, anong sabi ni David? King David himself, Psalm 119:71, sabi niya, "It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes." Hindi niya to sinabi habang nagdurusa siya. Sinabi niya to pagkatapos na. Sabi niya, Panginoon, kasi kanta to di ba? Yung Psalm, awit to, kinakanta niya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, salamat kasi pinahintulutan mo magdusa ako. Kasi sa pamamagitan ng pagdurusa na yon, nakinig ako sa iyo. Sa pamamagitan ng pagdurusang yon,
natutunan ko yung salita mo. And even our Lord Jesus Christ, ang Panginoong Jesus mismo, Hebrews 5:8. Paano lumago ang Panginoong Jesus sa kanyang obedience sa Father? Tingin nyo ba automatic yon? Parang, sa Panginoong Jesus yan eh. Hindi na kailangan ng Panginoong Jesus ng process. Hindi na kailangan ng Panginoong Jesus ng steps. No. Hebrews chapter 5 verse 8. Jesus learned obedience through what He suffered. Hebrews 5:8. Saan daw natuto ang Panginoong Jesus ng mas malalim na pagsunod? Sa pamamagitan ng mga pagdurusang dinanas niya. Mas nagdudusa si Jesus, mas sumusunod siya sa Ama. Our Lord Himself. Brethren, nothing can prepare us for suffering. But, remember, suffering prepares us for something. Hinahanda tayo nito. Ang pagdurusa ay kinakailangan para tayo lumago. No suffering, no growth. Itong paraan ng Diyos at daan ng Diyos, hindi to paraan ng tao, hindi to pipiliin ng tao. Walang taong gusto na sabihin, gusto ko magdusa ako para lumago ako. Walang taong ganyan. Walang mananampalatayang ganyan. Sa Word of God, meron tayong responsibility. Ako yung kukuha nun, may gagawin ako. Pero sa suffering, hindi ikaw ang mamimili niyan. Hindi ko yung, okay, gusto ko sa suffering na to para lumago ako dito. Hindi ganon. Panginoon yung nagtatalaga niyan. Hindi tayo namimili ng sufferings natin. Kaya hindi ito paraan ng tao. Paraan ito ng Diyos. At walang shortcut sa spiritual maturity. Ipakita mo sa akin ang isang mananampalataya na malago sa kanyang pananampalataya at ipapakita ko sa iyo isang tao na puro peklat. Show me a Christian who is matured in his faith and I will show you a Christian who have so many scars that you cannot count. Walang malagong mananampalataya na walang peklat. Wala. At para sa iyo, kung hindi ka pa naman mananampalataya, hindi ka pa Kristiyano, napakinggan mo to, itong mensaheng to, ang panawagan sa iyo ay hindi lumago. Ang panawagan sa iyo ay panganak ka na muli. Mga bata, makinig ka. Mga bata, makinig kayo. Ang panawagan ay panganak kang muli. Ang panawagan ay magsisi sa kasalanan. Manalig sa Panginoong Jesucristo, magsimula sa pagiging isang mananampalataya. Maging sanggol muna. Saka ka later. Sige, lumago ka. Pero hindi ka lalago kung hindi ka muna naging sanggol sa kaharian ng Diyos. Hindi ka lalago sa pananampalataya. Kung wala ka pang pananampalataya sa totoong ebanghelyo ni Jesucristo, kahit ang panawagan sa iyo ay maligtas ka. Makipagkasundo ka sa harapan ng Diyos. Now, dito sa passage natin, merong binanggit si Apostle James na dalawang graces. Dalawang Christian graces na kailangan natin habang dumadaan tayo sa suffering para sa maturity natin. Dalawang Christian graces. Number 1, joy. Verse 2. At number 2, wisdom. Verse 5. Dalawang Christian graces binanggit ni Apostle James sa topic kung saan tinuturo niya yung Christian maturity through suffering. Sabi niya sa verse 2, count it all joy, my brethren. Sa verse 5, sinabi naman ni James, if you lack wisdom, ask God. So there is a place for joy, number 1, at number 2, there is a place for wisdom. Binuksan ni Santiago yung sulat niya sa isang napaka-counterintuitive na command. Sinabi niya, count it all joy when you meet trials of various kinds. Ituring mo daw na kasiyahan kapag dumanas ka ng iba't ibang klase ng mga pagdurusa.
Napaka-interesting nung sinabi ni James. Hindi yan ang sinabing masiyahan ka. Sabi niya, count it all joy. Pansinin niyo yung word na ginamit niya, all joy. Sa Griego, meron itong diwa ng pagiging buo o puro. Sinabi niya, count it whole joy, pure joy, kumpletong kasiyahan. Dalisay na kasiyahan. Paano tayo magkakaroon ng dalisay na kasiyahan? ng totoong kasiyahan dun sa suffering? Ang sagot ay nasa verse 3 at 4. Command, verse 2, count it all joy when you meet trials. Bakit ka masisiyahan? Dahil sa verse 3 at verse 4. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Paano daw magkakaroon ng kasiyahan sa pagdurusa? Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa sarili mo sa bagay na alam mo na. Sabi ni James, you know. Brothers, mga kapatid sa pananampalataya, magkaroon ka ng kagalakan kapag umaharap ka ng iba't ibang pagdurusa. Bakit? Kasi alam mo. Alam mo. Magkakaroon ka ng kasiyahan sa alam mo. Ano yung alam mo? Ano yung alam nila? Na alam nila na yung pagdurusang to ay ginagamit ng Panginoon para sa kanilang kaluluwa. Yun yung alam nila. For you know that, tuloy-tuloy rin, verse 3, saka verse 4. Alam ni Santiago na alam nila. At first glance, yung suffering at joy, pwedeng maisip natin na exclusive sila sa isa't isa. Kapag may joy ka, ibig sabihin wala kang suffering. Kapag may suffering ka, dapat wala kang joy. Yun yung unang-unang iisipin natin bilang mga tao. Sa paraan na mag-isip yung tao. Magiging masaya lang ako, lalo na tayo mga lalaki, magiging masaya lang ako kapag wala akong pagdurusa. At kapag nagdurusa ako, hindi ako magiging masaya. Wow. Pero si James, iba yung sabi niya. Na habang nagdurusa ka, habang humaharap ka sa iba't ibang mga pagdurusa, dun ka masiyahan. At saan ka masisiyahan? Sa alam mo. Dahil alam mo na ginagamit ng Panginoon yung mga pagdurusa na to para sa iyong paglago sa pananampalataya. Pinapakita ni Santiago na kapag ang trials, when they are rightly received, they become means by which God forms Christ in us. There can be joy in suffering, in knowing that God uses it for our spiritual maturity. Pwede pala. Ang kasiyahan sa gitna ng pagdurusa ay nakasandal sa kaalaman na ginagamit ito ng Diyos para sa ating spiritual na pagkahinog. Merong kasiyahan na mas mataas at mas malalim sa sakit, pagdurusa at sa mga problema. Yung kagalakan sa mga pagsubok ay hindi natin natural reaction. Kaya't ito'y inuutos. Ito ay spiritual na pagtugon sa mga pagdurusa. At yung kasiyahan na yun ay nakaangkla doon sa katotohanan na sinasadya ng Diyos na gamitin yung mga pagsubok na yon para sa ating espiritual na paglago. Hindi ba humahanga tayo doon sa mga napakadisiplinado mag-exercise? Hindi ba humahanga tayo doon sa mga taong napakadisiplinado sa kanilang diet? Totoo naman, nakakahanga sila. Kasi dumaranas sila ng some form of suffering at pain. Yung mga nag-ehersisyo, talagang naglalaan sila ng oras para mahirapan sila. Hirapan sila, papagod sila. Pinapagod nila yung sarili nila para doon. Yung mga nagda-diet, meron talaga silang diet. Nagbibilang pa yung iba ng mga calories. Nahihirapan din sila. Sinasadya nila.
na hindi kumain, meron dong suffering, privation na nangyayari. Gusto ng katawan mo, masarap. Gusto ng katawan mo, yung mga marami na pagkain. Diba, nakakahanga yung mga yon, pero masaya ba sila habang ginagawa nila yon? Oo at hindi. Hindi sila masaya na nahihirapan sila. Hindi sasabihin sa yung tao ng Diyos, saya-saya ko, hindi ako makain. Hindi, saya-saya ko, 1 cup of rice lang isang araw. Yung mga nag-exercise, hindi nila sabihin sa'yo, saya-saya ko, sakit ng hita ko. Hindi. Pero nasaan yung kasiyahan nila doon sa purpose ng ginagawa nila? Para saan yun? Para sa kalusugan ng katawan nila. Para sa betterment ng katawan nila. Wala yung kasiyahan nila doon sa form of suffering. Nandun yung kasiyahan nila doon sa purpose nun. Para saan iyon? Their joy is in the purpose and the result na aanihin nila later on doon sa kanilang pagdidisiplina sa sarili. At ganyan mismo yung binabanggit ni Santiago dito sa talata natin. Na yung pure at whole joy ay wala doon sa pagdurusa mismo. Yung pure at whole joy ay nandoon sa purpose ng Diyos, doon sa suffering na yon. Hindi sinasabi ni Santiago na masihan ka, nagsasuffer ka. Masihan ka kasi may kahulugan yung suffering na yon. Masihan ka kasi may purpose yon. Doon sa resulta. Kapag dumaan ka doon ng merong katapatan. So for the sake of your joy, learn to see hardship as the deliberate act of God to refine and mature your Christian faith. Ito lang ang paraan kung paano ka magkakaroon at masusunod mo yung verse na to. Masisiyahan ka sa pagdurusa kung makikita mo na yung pagdurusang yun ay sinasadyang gawa ng Diyos para hulmahin ka, hubugin ka, at gawin kang ganap kay Hesukristo. Walang kasiyahan sa cheap optimism. Nagdurusa ka, tapos ang iisipin mo, hindi, wala to. Yung pagbaliwala sa pagdurusa ay hindi magbibigay ng totoong kasiyahan. Dismissiveness of trials will not give you joy. Matatagpuan lang natin yung spiritual joy na yan sa understanding na yung pain na yon, yung suffering na yon na nangyayari ay merong kahulugan at isang dibinong kahulugan. Doon ka masisiyahan sa katotohanan na yung Ama ay ginugupit-gupitan ka para mamunga ka. John chapter 15. Sabi ni John MacArthur, the more we rejoice in our testings, the more we realize that they are not liabilities, but privileges. Ultimately beneficial and not harmful. Comment niya yan dito sa James. Kaya you should recalibrate your perspective kapag dumating yung susunod na mga pagdurusa, mga karamdaman, mga sakit, mga problema sa relasyon, mga pagkukulang sa pananalapi, tumigil ka at manalangin. At ang sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, anong tinuturo mo sa akin? Kapag dumating yung mga pagdurusa, pagkawala, karamdaman, stress, o kung ano paman, kilalanin mo, mahirap ito, kilalanin mo, totoong pagdurusa ito. Pero ang susunod na tanong mo, ano kaya ang hinuhulma ng Diyos sa akin? Ano kaya ang gusto niyang palaguin sa akin? Fix your joy in something that cannot be taken from you. The purposes of God. Tignan mo mismo ang Panginoong Hesus sa krus. Tignan mismo ang Panginoong Hesus sa krus. Maging doon sa krus ng Kalbaryo, ay pinaalala niya sa sarili niya yung dahilan kung bakit siya nagdurusa.
At yung dahilan na yon ay ang kaligtasan ng mga makasalanan. At doon mayroon siyang kasiyahan. Kinaya ng Panginoong Hesus ang pagdurusa ng mga pagdurusa, ang impyerno sa kanyang kaluluwa. Dahil inaalala niya kung ano yung dahilan ng Diyos para sa mga pagdurusa na yon. May isang illustration si James White na hindi ko makalimutan. Yung isang illustration niya ay tungkol dun sa isang panday, dun sa goldsmith. Sinabi niya na yung mga nagpapanday ng mga ginto sa lumang panahon, nilalagay nila yung mga ginto dun sa pugon. Nilalagay nila sa furnace kasi kailangan matanggal yung mga impurities. Kasi ganun yung ginto eh. Pag nilalagay mo ng nilalagay sa pugon, ang naaalis ay yung mga dumi. Ang nananatili ay yung purong ginto. Mas mahal, mas precious kapag mas wala yung mga dumi doon sa ginto. Pero sabi niya, kailan sila tumitigil sa paglagay doon sa pugon, doon sa mga ginto? When do they stop? At ang sabi ni James White, sabi niya, kapag nakikita na nung panday yung mukha niya ng malinaw doon sa ginto. Tumitigil lang yung panday kapag nakikita niya na yung reflection niya doon sa ginto na yon. Nilalagay tayo ng Diyos sa mga diverse trials. Nilalagay tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga probidensya para mismo sa ganitong kadahilanan. Para tayo ay maging mas dalisay at makita niya yung sarili niyang mukha sa mga karakter natin. When the Lord Jesus, when our God see His likeness in us, that's the purpose kung bakit niya tayo nilalagay sa mga pugon. God is forging your character. God is forging your soul. God is forging your person. God is forging your faith. Ikaw mismo ang pinapanday niya. At ikaw mismo ang kanyang hinuhubog para makita niya ang kanyang wangis kapag nakatingin siya sa iyo. Kaya't alalahanin mo to, mananampalataya, ang Diyos ay tapat sa iyo. Tapat sa iyong kaluluwa at tapat sa iyong paglago. Tapat siya na hinuhubog tayo sa pananampalataya at nandoon sa katotohanan na yon yung kasiyahan natin. Pangalawa, there is a place for wisdom. Pagkatapos sabihin ni James na count it as pure, count it all joy, doon sa verse 2, at binanggit niya kung bakit hanggang verse 4, ngayon sa verse 5, bigla niyang sinabi, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. Bigla niyang sinabi na kapag kulang tayo sa karunungan, sa topic ng suffering, sa topic ng trials, ay humingi daw tayo sa Diyos ng karunungan. Yung karunungan na yon na binanggit ay Sophia, ito'y insight sa purposes ng Diyos at paano tumugon sa mga pagdurusang yon. May matututunan tayo dito tungkol sa wisdom. Yung wisdom pala ay hindi galing sa merito natin. Hindi natin pinagpaguran yon. Hindi yon dahil lang sa sarili natin. Regalo yon, hinihingi yon mula sa Panginoon. Sabi doon, God gives generously to all without reproach. Humingi ka ng karunungan, bibigyan ka ng karunungan. Ganyan yung nangyari kay Solomon. Humingi siya ng karunungan, binigyan siya ng karunungan. Proverbs chapter 2, verse 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth comes knowledge and understanding. James is making a point. Hindi tayo dapat magulumihanan sa mga pagdurusa natin at subukan natin itong harapin sa sarili nating katalinuhan. You don't face suffering with your own wisdom. Hindi ka harap sa pagdurusa na aasa ka sa natural knowledge mo, aasa ka sa iyong fallible wisdom. Ang sinasabi ni James, humingi ka sa Diyos. Sa Diyos ka humingi ng karunungan. This is how we mature in trials.
pag humingi ka sa Diyos ng karunungan sa iyong mga kinakaharap. Dito tayo lalalim sa maturity kapag meron tayong intentional pursuit ng wisdom ng Diyos when we face hardships in a way that honors God. So paano natin mapaparangalan ng Diyos? Sa pagdurusa? By asking God for wisdom. Si Pastor Warren Wiersbe, siguro naririnig nyo siya sa mga commentaries, meron siyang sekretary at yung sekretary niya ay humarap sa napakatinding mga trials. Na-stroke yung sekretary niya, yung mister ng sekretary niya ay nabulag, na ospital, tapos muntika ng mamatay, tas nag-church yung sekretary niya. Sabi ni Wiersbe, pinagpe-pray kita. Sabi ng babae, ng sekretary, anong pinagpe-pray mo sa akin, pastor? Sabi ni Wiersbe, pinagpe-pray ko na tulungan ka ng Diyos at palakasin ka ng Diyos. Sabi ng sekretary niya, pastor, pwede bang dagdagan mo yung prayer mo sa akin? Sabi niya, pray that I'll have the wisdom not to waste all of this. Pastor, pwede bang dagdagan mo yung prayer sa akin? Hindi lang palakasin ako, hindi lang tulungan ako ng Diyos, kung hindi bigyan niya ako ng karunungan na hindi ko sayangin lahat ng pagdurusang to. Yan mismo. Sabi ni Warren Wiersbe, alam niya yung James 1:5. Yun mismo yung sinasabi ng James 1:5. Ang sinasabi ng James 1:5, when you face those trials, you ask God for wisdom. At hindi masasayang yung pagdurusang yun. Yan ang para mag-spiritually mature tayo, kailangan nating aminin na mayroon tayong tendency na kumilos unwisely. Kapag umaharap tayo sa pagdurusa, ang unang tendency natin, mga kapatid, hindi natin ito may kakaila. Maging hangal. Kaya't kailangan nating humingi ng karunungan sa mapagbigay nating Diyos. Yung mga trials na nag-expose na kailangan natin ng wisdom niya. Binibigyan niya tayo ng mga bagong hardship para patunayan sa atin na hindi pa natin alam lahat. Gusto patunayan sa atin ng Panginoon na hindi totoong alam mo ng lahat. Hindi totoong hindi mo kailangan ng karunungan ko. Isa yung universal need. Bawat mananampalataya, sinabi doon sa verse 5, if any lacks wisdom. Naniniwala ka ba na kulang ka pa sa karunungan o iniisip mo na hindi, okay ka na? Naniniwala ka ba na kailangan mo pa rin ang karunungan ng Diyos ngayon? Ang hinihiling mo ba sa Diyos kapag nagdurusa ka ay mawala yung pagdurusa mo? O hinihingi mo sa Diyos, paano kita mapaparangalan habang hinaharap ko to? Kasi hindi ko alam, Panginoon. Paano ba kita mapaparangalan dito? Kailangan natin. Iyon. Sa mga panahon ng mga confusion, ng mga hardships, ask God directly, Father, give me wisdom for this. Dahil doon lang sa pagkakataon na alam natin na hindi tayo kasing runong ng iniisip natin sa sarili natin, na kailangan natin ng karunungan niya, doon lang tayo lalago. Yun ang venue, ang avenue na kailangan natin ng paglago, na tayo ay lalago. When we sought God for His wisdom in hardship, and in Him granting it, truly our suffering will not be wasted. Merong isang parabola ng dalawang lalaki na gumawa ng bahay sa forest. At yung dalawang bahay ng dalawang lalaking yon ay binagyo. At pagdating ng bagyo, yung isang lalaki doon sa isang bahay na yon, nagkandara pa siya, inayos niya yung mga kung saan may tumutulo, kung saan pumapasok yung mga yung ulan. At ang nangyari sa kanya pagkatapos niyang ayusin yun, nakikita niya mas marami pang iba pang mga tulo. Mas marami pang problema sa bahay. Inayos siya ng sarili niya. Samantalang ang isang lalaki, nanalangin siya sa Diyos.
Umuwi siya ng karunungan sa Diyos. At naalala niya yung tatay niya, na yung tatay niya pala ay isang magaling. Pagdating sa mga pag-aayos ng bahay. At tinawagan niya yung tatay niya. At yung tatay niya ay nag-ayos ng mga sira doon sa bahay niya. At pagkatapos nung bagyo na yon, yung isang lalaki was left bitter. He was left with a broken house, while the other person, yung isang lalaki, ay merong mas matibay na bahay para sa mga susunod pang bagyo, at meron siyang pagpapasalamat dahil binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Kapag pinagdadaanan tayo ng Panginoon ng mga bagyo sa buhay natin, huwag nating subukang solusyonan ng sarili natin. Kailangan natin yung mas marunong sa atin. Kailangan natin ang mas marunong sa atin. At yun ang Diyos. At kapag siya ang nagbigay ng karunungan sa atin, mas magiging mas matibay tayo para sa mga susunod pa na mga bagyo. Bilang pagtatapos, ang mga pagdurusa ay hindi mga random catastrophes. Ito'y gamit ng mapagmahal na Ama para sa ating maturidad. Tayo ay nahihinog sa pagdurusa. Philippians 1:6, He will complete the good work He has begun in you. Sanayin natin yung sarili natin sa kambal na grasya ng kasiyahan at karunungan kapag humaharap tayo sa pagdurusa at tayo ay lalago sa maturidad, sa wangis ng Panginoong Hesus. Nalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa talatang bigay niyo sa amin ngayon. Salamat po, O Diyos, dahil purong katotohanan ang nasa salita mo. Tulungan mo kami, O Diyos, na baguhin namin ang pagtingin namin sa pagdurusa. Dahil ang palaging tingin namin dito, hadlang. Palaging tingin namin dito, perwisyo. Palaging tingin namin dito, hindi namin kailangan sa buhay. Pero patunayan mo sa amin, O Diyos, isiksik mo sa amin mga puso at isipan na ang pagdurusa ay kailangan namin para lumago. Hindi namin to paraan, kaya hindi namin ito agad maintindihan. Pero sa Espiritu mong banal, ipaintindi mo sa amin ito at magkaroon kami ng kagalakan sa kabila nito at karunungan na hinihingi namin sa iyo. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.